Atensyon mga Filipino senior citizens, eto makinig kayo para po sa mga nakarehistro na, no, registered na sa NCSC database pero nakalimutan ang RRN o Registration Reference Number. Yan po ang ating bibigyang kaliwanagan sa episode na ito dahil meron po nagtanong mula po sa ating masugid na taga-subaybay dito sa ating channel mula po kay Ma'am Ronita Lucero. Ang katanungan niya po, babasahin ko lang. Sir Daniel, nakaregister na po ako, kaso nakalimutan ko ang RRN number ko. Pwede po ba makaregister ulit sa NCSC? Salamat po sa sagot. God bless. Ayan po, magandang araw sa iyo, Ma'am Roneta Lucero. Saan po kayo naroroon? Hello po sa inyo dyan. Shout out po. And hinggil po sa inyong katanungan po, actually naka-registered na po kayo sa NCSC database. Ang problema nga lang, nakalimutan mo po ang inyong RRN or Registration Reference Number. Nais ko lamang pong itama, no? Kasi ang nalagay na po sa kanyang katanungan ay PRN. So hindi po yun PRN ha, kasi ang PRN is Payment Reference Number. So ang binibigay po ni NCSC once na tapos ka na mag-register is RRN or Registration Reference Number. So yun yung problema niya kasi nakalimutan niya ang kanyang RRN. And ang kanyang katanungan kung pwede bang magrehistro ulit, no? Required nga ba? Kailangan nga bang magrehistro ulit kung nakalimutan ang RRN? Well, anyway, mga kablanks, no? Mga lolo at lola, isa po sa problema talaga ng ating mga senior citizen, itong RRN kasi nakakaligtaan, no? Kasi yung iba sinusulat po sa papel or notebook pero nawawala din or nakakalimutan saan sinulat. Yung iba din po na screenshot, no, sa kanilang cellphone pero na-delete sa gallery. So hindi na talaga alam kung ano na yung kanilang registration reference number. Ito pa naman po ang ating ginagamit once na i-verify po natin ang ating registration sa database ng NCSC. Well, lilinawin natin ito, no? Kasi baka po marami sa inyo ang merong ganitong senaryo. So, kailangan pa ba? Required pa ba na mag-register na naman ulit kung nakalimutan nga ang RRN? Ang kasagutan, hindi na po kailangan. Ha, Ma'am Ronita Lucero? Hindi na po kailangan na magrehistro kayo ulit sa NCSC database dahil lang nakalimutan ang inyong RRN. So, wala pong problema kung nakalimutan ang RRN. Hindi po yan nakaka-apekto sa inyong registration. Hindi po nawawala o mawawala ang inyong registration sa database ng NCSC. Hindi po kailangan na paulit-ulit kayo mag-register, no? And bawal po ang double registration sa database ng NCSC kasi nadi-detect po yan. And then, ang problema kasi dito, mga senior citizens, kapag po kayo paulit-ulit na magrehistro sa database ng NCSC at kung darating ang panahon na magki-claim kayo ng benefits tapos makikita doon sa database na ang dami yung registration na ginawa, magkakaproblema po sa pag-claim ng benefits, maaantala, madidelayed kasi kailangan pa yun siya linisin, kailangan pa i-verify kung alin ba doon sa mga registration na naitala sa database ang susundin, no? Kaya wag nyong gagawin at wag nyo pong gawin yung double registration, yung paulit-ulit na registration. Ulitin ko, walang problema kahit nawala ang registration reference number, walang problema kung nakalimutan, hindi na sa ulo ang RRN, no? Walang problema yan, hindi yan makaka-apekto sa inyong registration, hindi po mawawala ang inyong registration. Well, anyway po, no, sa kabilang dako, kung mag-verify naman po kayo sa database ni NCSC, meron yung dalawang option. Number 1 po is RRN, no? I-type nyo po ang registration reference number. Pero nga kung nawala o hindi na sa ulo, nakalimutan na, pangalawang option po ay i-type nyo lamang po ang inyong buong pangalan,
kasama ng birthday, no? Yun po ang pangalawang option natin, which is mas madali po yun. Kasi nga, hindi mo naman makakalimutan yung pangalan mo. And then, hindi mo naman makakalimutan talaga ang birthday mo, di ba? So, wala talagang epekto sa iyong registration kahit hindi na alam at nakalimutan na ang registration reference number. Sana'y malinaw po yan, Ma'am Ronita Lucero, at sa lahat na rin ng mga senior citizens na may parehong problema, no? Uulitin ko, hindi na kailangan magrehistro sa database ng NCSC kung nakalimutan ang RRN. Kaya naman mga Filipino senior citizens, no? Sino sa inyo dito ang merong ganoon na parehong problema kay Ma'am Ronita? No? Sino sa inyo dito ang hindi na alam ang RRN o registration reference number? Pangalawa, sino sa inyo dito ang nag-register ulit, nagdoble, paulit-ulit na nag-register sa database ng NCSC? Lahat ng yan ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo bago ako magtapos sa video na to. Kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede i-click lamang ating join button. Maraming perks dyan mga vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na ito kahit paano. Pag-uusapan natin ng mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo ding i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat, totoo lamang.